Welcome back sa Panahon TV. Ang ilan po sa inyo ay talaga nga namang sinusulit na ang mahabang bakasyon. Gaya na lamang ni Joan Batacan. Pinili pong i-enjoy ang mainit na panahon sa Pebble Beach sa Surigao del Norte. Si George Landaya naman binisita ang Wawa Dam na matatagpuan sa Montalban, Rizal. Or pwede rin naman sa Bolinao, Pangasinan kung saan makikita po ang Pata Beach. Larawan po yan mula kay Joshua Alianigue. Gaya nila, share your scenic photos with us. Bisitahin lamang ang aming official social media accounts. Bilang nabanggit na rin po natin ang mga tourist spots sa bansa, ngayon tag-init, bisitahin rin po natin ang mga nagagandahang sandbars sa bansa. Ito po yung may tutulad sa shoreline pero nasa pagitan naman ng two bodies of water. At isa na nga sa mga sumisikat na sandbar sa Pilipinas ay ang Sumilon Island Sandbar sa munisipalidad po yan ng Oslob sa Cebu. Bukod po sa malinaw nitong tubig at white sand, sikat po ang Sumilon Island sa pabago-bago nitong hugis at lokasyon. Kaya naman wag pong kalilimutan isama sa inyong itinerary ang Sumilon Island Sandbar. At ngayon naman po alamin natin kung ano nga ba ang lagay ng panahon sa Cebu, partikular po dyan sa may Sumilon Island. Ayon sa Pag-asa, sa mga susunod na oras, asahan po natin ang fair weather condition. Ibig sabihin po, magiging maaliwalas ang inyong linggo, pero asahan pa rin natin ang mga pulo-pulong pag-ulan o pagkilat at pagkulog. Ang lowest temperature po, posible po yan sa 26 degrees Celsius at ang highest temperature ay posible namang umabot yan sa 32 degrees Celsius. Narito naman po ang aasahan pa nating lagay ng temperatura sa mga pilinunsod sa bansa. Sa Rojas, meron kayong 27 to 37 degrees Celsius habang sa Catbalogan, yan po ay nasa 23 to 30 degrees Celsius. Sa Dipolog naman po, meron kayong 25 to 33 degrees Celsius habang nasa 22 to 32 sa Surigao. At narito pa po ang aasahang lagay ng temperatura sa mga tourist destinations sa bansa. Sa Vigan, meron po kayong 25 to 33 degrees Celsius habang sa Banawe, yan po ay nasa 16 to 23 degrees Celsius. Para naman po sa El Nido, Palawan, nasa 126 to 33 degrees Celsius at sa Camiguin, yan po ay nasa pagitan ng 23 to 32 degrees Celsius. Anunsyo naman po tayo mula sa Department of Health, magkakaroon ng seminar regarding drowning. Dito pag-uusapan ang prevention challenges and the need for effective health promotion. Gaganapin po ang naturang seminar on April 28, 2015, alauna hanggang alas 5 ng hapon sa UP Manila Campus. Pinangungunahan o pangungunahan po ito ni Dr. Richard Franklin and Dr. John Juilliard Go. At ngayon po, dahil primary destination ngayong tag-init ang mga beach sa bansa, dapat maging maingat rin po tayo sa mga jellyfish. At sa ganitong panahon, hindi po may iwasan ang panganib ng jellyfish sting. Sa mga pupunta po ng beach, bilang paghahanda, tatapos po natin ang mga first aid tips na inilatag ng Department of Health. Sakaling maging biktima po ng jellyfish sting, lagyan ng suka ang apektadong bahagi ng katawan at hayaan po ito for 15 to 30 minutes. Makakatulong ito para mapigilan ang pagkalat ng toxins sa katawan. Kung hindi naman po available ang suka, maaaring gamitin dito ang tubig dagat o kaya naman po ang 70% isopropyl alcohol. Maiiwasan ito ang pagkalat ng toxins sa katawan. At iwasan rin po nakamutin o hawakan ang bahaging naapektuhan nito. Mas makakabuti na lagyan po ito ng yelo o kaya naman ng hot compress. Para naman matanggal ang tentacles nito, gumamit po tayo ng tweezer. Kung sa mata naman ang naapektuhan nito, dampian po yan ng tuwalyang may suka yung apektadong mata po. At for mouth sting, magmumog ng pinaghalong 1/4 cup ng suka at 3/4 cup ng tubig. Kung sakali pong mag-pass out naman ang biktima, agad na gawin ang cardiopulmonary resuscitation o yung CPR. Maging ligtas po ngayong tag-init, paalala po yan mula sa Panahon TV katuwang ang Department of Health. Huwag po kayong alis, magbabalik pa po kami matapos ang ilang paalala.